Lord be with you. And also with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. They came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere through the whole region of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Diyan sa norte, na imbaga bigat yung amin na po, Visayas, Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan. Kapamilya, magandang umaga, bayan. So what's the good news? Tingnan kagad ang katabi at sabihin, ikaw ang good news. So siyempre, ang good news, 4th Sunday in ordinary time. 5th Sunday, ngayong buwan ng Enero. Wala po si Bishop, the Most Reverend Bishop Honesto. Dahil, ano ang dahilan? The Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, they have their plenary assembly ngayon po. So we pray for all our bishops here in the Philippines. And when they gather, all of them gather, all the bishops, this is now the highest decision-making body of the CBCP, of the conference. At sino ang presidente ng CBCP ngayon? The Most Reverend Archbishop Jose Palma of Cebu. And we thank Bishop Gregorio for donating this beautiful vestment to Healing Eucharist. At sa mga kapulisan naman, bukas, the 21st foundation of PNP. So we congratulate ang ating lahat ng PNP, headed by PNP Chief Nicanor Bartolome. And of course, congratulations ating kapamilya, ang Viva Talent, Ann Cortez, for the successful concert last night. Ani Viciosa, ha? No other concert, punong-puno. Anong ibig sabihin? Anong good news? Pakitapik ang katabi. Sabihin mo, may pag-asa ka. Lakas lang ng loob yan. Of course, our President, Charo Santos, our Channel 2 Head, Cory Vidanes, nandoon silang lahat. At Boss Vic, Ma'am Tess, salamat din. At siyempre, meron pang isa, happy 3rd anniversary ng Healing Eucharist Love and Prayer Partners Community or HELPC. Pwede bang tumayo ang HELPC nandito ngayon? Anniversary po natin, yan. Meron tayong Healing Eucharist Mass, pero tuwing Thursday, mayroong praise, worship, and healing. Yung celebrant ng linggo ay siya ring celebrant ng Thursday sa Christ the King Mission Seminary from 7:30 to 9:30 p.m. Kaya kayo po ay invited. At abangan, magkakaroon na rin tayo ng praise, worship, and healing Sunday morning edition. Abangan. Yan. Ano pa ang good news ngayong linggo? Ngayon, National Bible Sunday 2012.
Kaya alam po natin ngayon, tutumbukin na natin ang good news. There are three sources of our faith: the Holy Bible or the Scripture, the tradition or what we call the creeds, and the magisterium, the teaching of the church or the councils. Yan po ang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Kaya naisermon ko na noon ito, kaya yung pong nais mapakinggan sapagkat iba ang ating paliwanag gayon, pumunta lang po sa ating website www.frgomezsbd.com. Nandun po ang paliliwan, ang iba pang pagpapaliwanag sa salita ng Diyos. So the Holy Bible, the Word of God, the primary source of our faith, of our Catholic faith. Kaya ang ganda ng mga readings ngayon. Umpisahan natin kay Moses. Ano na lang ito? Paalaala lang. Sinabi ni Moses sa mga tao, from Deuteronomy chapter 18, a prophet will come, listen to him, I will put my words into his mouth. Ang sabi naman sa responsorial psalm, hango Psalm 95. Anong sabi dito? If today you hear his voice, harden not your hearts. Sa second reading, galing kay St. Paul, ang feast ng conversion ni St. Paul last January 25. Ang sabi ni St. Paul, second reading, I want you to be free of anxieties. Ang ganda na to. Tinan mo ngayong katabi mo, anxious ba? Yan, no? Lalaya yan. At sa gospel, napakaganda. Our Lord Jesus Christ rebuked the unclean spirit and said, quiet! Come out of him! Oh, sige. Sigawan mo ang katabi mo, lumabas ka! Ayan, no? Lumabas nga, no? So, tanong, meron tayong tanong, bakit parang ang daming problema sa mundo ngayon? Hindi nyo napapansin? Parang ang daming pagsubok. Ano mga pagsubok? Physical sickness. Nako, kaya sa misang ito, naalala natin lahat na may sakit, sa hospital, sa bahay. Ang aming pong mami, hindi nyo na itatanong, nagtitherapy. Ang daming pain. Dahil naoperahan, yung mga joints niya siguro, kung baga sa bakal, kinalawang, yan, no? Sumasakit. The emotional pain. Yung relationship ng mag-asawa, ng kaibigan, magkakapatid, sa trabaho, hindi nagkakasundo. Ito yung pagsubok na emotional pain. Doon naman sa mental confusion, litong-lito, hindi malaman kung anong gagawin, hindi makapag-decide. Mga pagsubok, the spiritual challenge. Mayroon po akong na-meet, naimbitahan ito ni Boy Abunda. Isang lalaki, matalino, nag-aral sa Catholic school, ngayon, profess atheist. Hindi naniniwala sa Diyos. But I could see in him the sincerity. Kaya ito po ang spiritual challenge. Hindi lang sa tao, pati kalikasan, the climate change, ang pagbabago ng klima. Kaya ang nangyayari sa ating, hindi lamang sa ating bansa, Cagayan de Oro, Iligan City, sa buong mundo, ang epekto ng climate change. Kaya ang tanungan mo nga ang katabi mo, anxious ka ba? Confused ka ba? Problematic ka ba? Ito pagsubok pa lang. Kaya tingnan nga natin, wala pa tayo sa kasalanan. Pagsubok pa lamang. Tukso pa lamang. Pakinggan nga natin ang mensahe ng tukso. Yan. Tingnan natin tukso. Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Tukso pa lang yan. Nakita nyo, no? Tukso pa lang, marami ng winasak. E papaano kung ito ay evil, unclean spirit? Kaya magandang sinabi ni St. Paul, I want you to be free of anxieties. So tanong, do we want to live an anxiety-free life? Gusto ba natin mabuhay na walang anxiety? Amen? Wow! 2 simple tips from the Word of God. Tip number 1, ngayong gospel, Mark 1, remove the unclean spirit. Pangalawa, Psalm 95, listen to God's Word. Harden not your heart.
So this is now our assignment. How to live an anxiety-free life. Remove the unclean spirit and listen to God's word. Tingnan natin yung unclean spirit. Doon po sa Gregong salita, merong pneuma akarton. That's the unclean spirit. But there is another type of spirit. Pneuma poneron. That's the evil spirit. Be it pneuma akarton or pneuma poneron, this spirit, this type of spirit, ito'y nagkakaroon ng demonic possession. Kaya pagka na-possess ka, ingat lang, no? Kaya pag nandyan, si Tading, nandyan ang evil, ang devil, siya ang maghihikayat para magkasala. Sila nag-aakay upang maging maksalanan ng tao. And what is sin? Sin separates. Only in Catholic theology or any theology that we talk of sin. Tingnan po natin, yung iba, hindi na naniniwala sa mga demonyo. Yung iba naman, extreme, sumasamba na sa demonyo. Kaya, ano ngayon ang mangyayari sa buhay? So, tingnan naman natin sa iba-ibang aspeto. Science does not talk about sin. But science talks about negative energy. Ano pa? Medical science does not talk about sin. But it talks about sickness. Kaya ngayon tayo dito, di ba? Walang pagka-religion. Siyempre, there is God. Kaya, salamat, Lord. No? Maya-maya, nandito ang ating director ng Salamat Doc. Si Direk Arnel Jacobe, naandyan, ano? So, sa science, walang sin eh. Pero, may sickness. Puntahan natin ang philosophy. Philosophy doesn't talk about sin, but philosophy talks about scotosis or inner blindness. Meron palang uri, hindi itong physical blindness, kundi inner or philosophical blindness, scotosis. Tingnan natin sa sociology. Sociology does not talk about sin, but it talks about conflicts and war. Ano pa? Ito na. Psychology does not talk about sin, but psychology talks about disorder. Nandito si Dr. Luz. No? Anong uri ng disorder? Mood disorder. Bipolar. Tatawa-tawa. Iiyak-iyak. Ingat lang. May tama ka. No? Pero ang pinakagrabe ngayon na mga isang tama, what we call personality disorders. What are personality disorders? They are defined as the experiences and behaviors that differ from societal norms and expectations. Those diagnosed with a personality disorder may experience difficulties in cognition, emotiveness, interpersonal functioning, or control impulse. At sabi dito ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, or what we call DSM-4, TR, text revised, by next year po, DSM-5 nang gagamitin natin eh. So itong sa 4, ang sabi, there are 3 clusters of personality disorder. Yung cluster A, odd or eccentric. Cluster C, anxious or fearful. Kaya hinuli ko yung cluster B. Ito yung dramatic, emotional, erratic, na andito yung types na to. Antisocial, borderline, histrionic, narcissistic. Anong ibig sabihin na ito? Sa annulment, itong ginagamit. Psychological incapacity. The most used and abused. Psychological incapacity, personality disorder, narcissistic type. Lahat hahamakin, makuha lang ang gusto. Tingnan mo yung katabi mo, ingat lang. So what is unclean spirit? What is evil spirit? Sa theology lang dinidiscuss yan. Pero mayroon palang negative energy, mayroong sickness, may inner blindness, may conflicts and war, may mood and personality disorders. Lahat ito, they separate and they could lead to sin.
Kaya pala yung taong may tama, yan ang pwedeng magkasala at dalhin ka sa impyerno. Pakitanong ang katabi, ano tama mo? Kaya pala, kapag troubled life, may tama talaga eh. Anong meron? Kapag merong unclean spirit, ano mangyayari sa utak, sa mind? Evil mind. Ano mangyayari sa puso? Hardened heart. Ano mangyayari sa kamay? Corrupt hands. At ano mangyayari sa paa? Crooked feet. Ayon. So, do we want to live a peaceful life? Anxiety-free life? Ano ang tip natin? Dalawa? Remove the unclean spirit. Listen to God's word. Sino nandito last Sunday? Remember Psalm 51 verse 10? Ano ang sabi ng Salmo 51? Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. At ano uli ang sabi sa Romans 12? Be transformed by the renewal of your mind. And Jesus said in John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Kaya bulungan ng katabi, may problema ka ba? Trust in Jesus. Trust in God. Listen to His words. Apply His word in our daily life. So anong gagawin natin uli para maganda ang buhay? Connect to the new and right spirit, transformed mind, clean heart. At pag tayo ay nag-apply, anong mangyayari? Then our hands will become dedicated hands. At ang ano mangyayari sa paa, it will become credible feet. Ito ang anxiety-free life. New and right spirit, transformed mind, clean heart, dedicated hands, credible feet. God's word. Let the word of God transform us every moment of our life. Saan pa tayo hahawak at saan manggagaling ang ating lakas? Sana nga sa Diyos at sa Kanyang salita. New Year 2012. Live a life filled with God's Word. And this is the beauty of having this celebration, the Eucharist, the liturgy of the Word. Busugin tayo ng salita ng Diyos. At ano ulit sinabi ni St. Paul sa Philippians 4 verse 8, napakaganda. Fill your minds with those things that are good and that deserve praise, things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Ito ang gawin natin. Punuin natin ang ating isipan ng salita ng Diyos, ng mabuti, good, praise, true, noble, right, pure, lovely, and beautiful. Let's review once again the readings for today. Gusto ba ninyo maganda ang buhay? Maganda ang takbo ng buhay? Amen? Anong sabi sa first reading? Sabi ni Moses from Deuteronomy, a prophet will come. Listen to him. I will put my words into his mouth. Listen to Jesus. At anong sabi sa responsorial psalm? If today you hear his voice, harden not your hearts. At anong sabi ni St. Paul? I want you to be free of anxieties. At sa gospel, Jesus rebuked the unclean spirit. Meron bang masamang espiritu sa atin? Listen to Jesus. At sa misang ito, sa bawat misa, sa bawat pagbasa sa salita ng Diyos, mapakinggan natin ang salita ni Jesus. Be quiet. Come out of Him. Feel mo? Gets mo? Gawin mo. Close your eyes, bow your heads, and now experience the power of God. Experience the power of the Holy Scripture. Amen.